So ayan, fit na fit siya, para siyang default na switch. So ayan. So para matanggal to, yung cover na nakalagay dito originally, you need to disassemble this. Ito, need mong i-disassemble tong nasa ilalim na yan. So clip lang yan, so need natin ng pang prying tool, and also need natin tanggalin yung isang screw dito under sa steering wheel. So let's get it on. Before you use this prying tool, sa mga sides niya, meron siyang screw dito. Dito pala yung screw. Ito yung screw na tatanggalin natin. Once matanggal nyo na yung screw dito, i-pry nyo na sa mga sides, like on this one here. That's it. Immediate prying tool. Now, meron na tayong access dito sa may ilalim. Ngayon, kakapain na lang natin dito sa ilalim yung mga clips niya. Like, yung eto. So, di ba nakaganyan yan sa likod? So, ang hanapin natin itong dalawa na to. And then, pinch lang natin. Pinch, and then, pag ganun, patulak. Now, the next thing to do is to locate your fuse box. Dito yun matatagpuan sa ilalim ng steering wheel, left side. Oh no, yun nga lang mahirap. Ang hirap pumasok dito, aray ko. So, marami kang arthritis. Aray ko, hindi ko makapasok. Sorry. Okay, so ito yan. And yung fuse nya. Then discartean mo na lang paano kunin yung cover at yung 15 ampere fuse. Doon tayo magsasaksak sa ACC2, which is yung 15 amperes doon na nakalagay. So ayun pala, nakakuha ko ng way. So since tinanggal nyo tong part na to, pwede nyo nang sundutin from here. Yan, pwede nyo nang sundutin ang fuse. Yun. Alright, so ang kukunin natin ay yung 16. Ito, pero check muna natin. ACC2, basta ACC2, kunin nyo ACC2. Okay, so after nyo makuha yung 15 ampere, which is yung ACC2, ito yun, ito. So ang connection niya ay sa ang tawag doon, sa ACC socket and accessory socket. Lahat ng cigarette lighter apektado doon. So right now, doon kasi tayo kukuha ng power sa ating TV Plus, since yun yung pinakamalaki ang allocation, and also yun yung parang sinasaksakan naman talaga ng mga accessories. So hindi tayo magkakamali doon. So what you need now is to tanggalin yung yung sa ating switch. Also, kailangan nyo ng mga wires. Kailangan nyo ng yung 15 ampere nga. Ito yung 15 ampere.
kailangan din natin ng fuse, separate fuse for the device na i-use natin. For this video, gagamit ako ng 5 ampere for TV Plus. And then crimp, mga crimp na ganito para maayos yung ating electricals, wirings. And then kailangan din natin ng piggyback fuse. Yun. Kailangan din natin ng multi-tester. And then yung cord for TV Plus. And then ito. Tsaka ito. Okay. Since we are dealing with piggyback fuse, let me introduce this first to you if hindi nyo pa alam kung paano gumagana to. So ito, diba iaalis nyo yung 15 ampere which is yung ACC2 sa ating XL7 or Ertiga. And then para ma-hardwire nyo yung device na paggagamitan nyo, kailangan nyo nang i-remove yung fuse na yun. So tapos maglalagay kayo ng panibagong fuse for your desired device. Pero yung stock na fuse nyo is kailangan nyo ibalik dito sa first slot, which is ito. And then yung sa taas is yung fuse na paggagamitan nyo sa device na i-add nyo. Take note lang na yung sa taas na to, yung nasa taas is kailangan mas mababa or pantay dun sa stock na fuse. Kasi ang main goal naman kasi ng fuse is ma-detect kung merong overloading na mangyayari. Ngayon, kung tataasan nyo dun sa mas tataasan nyo kesa dun sa stock na fuse, ang mangyayari niyan, overloading na ang tawag nun, hindi siya puputok. So, delikado yun. Sa paggamit nito, kailangan nyo munang hanapin yung line side at yung load side. so dito sa atin na to, dito sa piggyback fuse, Ito yung line side. ito ang load side or yung end. Ito yung line side. Papasok dito yung kuryente and then magta-travel siya dito and then lalabas dito. Likewise din dito. So itong dalawa na to ay magkakonekta dito sa side na to. So ito yung common point niya. May load, yung load side niya papasok din dito. Tapos palabas doon. Palabas dito. Ito naman ngayon dito mo i-connect yung positive side ng device mo. So that's it. So ito nga pala, kailangan yung i-tester yung sasakyan. Kung nasan yung load side niya at saka yung isa. Sa na-testing ko naman yung sa XL7, siguro parehas din sa Ertiga na nasa taas yung load side niya. So ang orientation niya pag sinalpak natin to sa sasakyan is nakaganyan. Ito yung load side, nakaganyan. Nakababa siya. Sa pagkabit ng fuse dito sa piggyback, wala naman siyang polarity, so any orientation mo siya ilagay. Pwedeng pa ganyan or nakabaliktad, pero make sure lang na yung stock fuse ay nasa baba katulad ng sinabi ko kanina. So yung 15 ampere is yung ACC2, so dito siya sa baba. Wala naman siyang polarity. Ito lang bali ang magkakaroon ng polarity. Kasi Ito yung line side. and then yung ito yung load side. Then next natin ay yung nasa taas. Sabi ko kanina 5 amperes lang ilalagay ko, pero since dalawa yung switch ko, meaning pwede ko pang lagyan ng isa pang device, hindi lang yung TV Plus, i-upgrade ko na siya to 10 amperes na lang. Para if magdadagdag ako ng panibagong device, hindi na ako papakailaman nito. So ayun, 10 amperes, pasok pa naman siya sa 15 amperes.
Pwede mo rin siyang actually ilagay na 15 amperes para magkapareha sila. Pero sa akin, 10 amperes lang since mababa naman yung amperage or tama nung device na ikakabit ko. Ngayon ito naman, ito yung nasa push button natin dual switch. So kapag meron kayong dual switch na kamukha nung nasa na nabili ko, ang orientation nito is yung green yung nasa taas, and then yung yellow yun yung source natin, yun yung power supply, and then yung itong black ay ground, and then yung red yung LED, and then yung blue yung nasa babang switch. So lahat yan positive except yung itong ground natin. Need din natin ito yung plug ng sa TV Plus. Ginawa kong male to male kasi may paggagamitan akong iba dun sa kalahati. So ilalagay ko to, at saka hindi ko hindi ko ginawang option yung sa USB. Kasi yung USB, maraming marami pang mga wire yun. I believe parang 4 ata ang wire nun kapag USB. So, ayun. Ito kasi, feeling ko 2 wire lang. Para hindi na ako mahirapan. So, ito na. Napagdikit-dikit ko na. Ito, so for dito. Ano ba tawag dito? Sa source. Ay, hindi. Ito yung source ng device pala. Ito yung top switch. Didikit ko mamaya yan. And then, mga 1 meter siguro yun. Since yung TV Plus natin yun nasa right side. Ito yung power cord ng ng ating TV Plus. Dun siya. And then, sa positive siya nakakabit . And then yung negative is ilalagay natin sa ground mamaya. Ito yun. And then what else? Ito naman yung source. Ito yung source, voltage source. Ito yung pinagkukunan ng power. So ito yung papunta sa fuse. Yan. So ikikrimp ko yan mamaya dito sa piggy pack. And then next natin yung ground. Ayan. Iipit natin yan sa tornilyo. And then itong dalawa natin, i-leave alone na lang natin yan for now kasi wala pa akong secondary device dun sa bottom part. By the way, ito, kung gusto nyong lagyan, pwede naman, pero ako, para kasing masisilaw ako. Kasi ito yung LED power. Yung parang standby ng standby color ng push button switch. And then ito yung yung sa bottom part na switch. Yan. So ito yung wire niya. Ito yung nagkabitan ko ng ground. And then yung piggy pack. Ayan. Parang bali ang drawback niya lang is hindi na siya matatakpan kasi meron na siyang piggy pack. So as you can see, nandun na yung piggy pack. Yung blue yung stock, and then yung red, which is yung 10 ampere ang nilagay natin sa taas. Ayan na siya. So ayun natapos na natin ikabit, i-wiring. So tinesting ko muna bago ko ibalik yung mga covers. Ayan, so dati dito tayo nakasaksak. Ngayon hindi na siya mabubuhay, hindi ka na patanggal alis dito, kaya hiniwalay ko yung power supply niya kasi baka masira to, kasi data din naman ang nito mahirap kapag kuwari nasira. So ang ginawa ko, hiniwalay ko na siya at makikita natin na nasa accessory mode tayo. Press natin ang ginawa nating yan. So nun pa lang siya nabuhay. Yes. So success ang ating project. Sa mga may TV Plus po dyan, ganito na lang din ang gawin nyo para may tip
po kayo kung paano gawin. So maraming salamat po sa panonood. Thank you.